sa bodega. Kasi hahatid na lang dito. Hindi naman lahat naglalagay lang tayo ng mga ilaw kasi syempre isa pang maraan para maitago yan. Ito nga po pala ay naglalaro na lang sa between 230 cm. So saan niya naglagay na lang ako rito na bed frame, mattress, higaan. Tapos pagdating mismo yung pinaka-edge, may step and riser or dun sa stairs na bagong installation. Parang tingkaho yung ano nito, yung magiging kasi bibili po tayo. Fence flooring is yung medyo hinalin tulad natin yung walang patawad dyan sa school. Gastos yata pag walang Gastos nga sir, pagka hindi ko mapasok eh. Kung kayo, Brad, baka pwede naman. Di mas maganda may pasok. Siyempre, titingnan natin yung sa bubong kung ano yung tsura. Pero dadaan pa po yan sa maraming proseso. Pasilya. Mga karos, magandang araw po. Kamusta po tayong lahat? Bali, August 25 ngayon, araw po ng linggo. Bali ngayong araw nga po pala, meron na pumasok ilan sa mga tropa kagaya ni Adonis, ni Bilog at saka ni Kuya Dindo. Madalas po tayo nagpapapasok kung kinakailangan. Pero sa ngayon po kasi, kailangan din po kasi nila para magkaroon po ng extra income. Kung hindi naman po kasi sila pumapasok po sa atin, naghahanap din po sila ng sideline. Si Kuya Dindo, pinapasok ko na para dito sa project natin sa Phase 4 para kahit papano po ay mabawas-bawasan yung gagawin doon para makalipat na po siya dun sa project natin sa Phase 3. Si Adonis naman at saka si Bilog, pinapasok na rin po natin dito sa Phase 1 para mabawas-bawasan naman po yung mga materialis dyan para lumuwag-luwag naman po yung area. Ito nga po pala mga karos, meron tayong maling nagawa dito sa ating video editing. So pagpasensyahan nyo na. Ang kalagayan ko po kasi ngayon mga karos, maaga na po ako nakakatulog. Hindi kagaya dati, nung hindi pa ako na-operahan dito sa appendix. Madalas tayo magpuyat, tinatapos ko talaga yung pag-i-edit at saka pag-upload ng video within the day kung kailan natin siya ginawa. So ngayon po kasi, ang upload video ko or yung editing ko, paggising ko po ng umaga. Madalas nagigising tayo ng 4, 4:30 or alas 5. So dahil din sa pagmamadali, hindi ko na double check yung ating video, pero wag kayong mag-alala, isasama po natin ngayong araw yung dapat na video na mapapanood nyo kahapon sa mga naganap po dito sa Phase 4. Kaya ito mga karos, humingi po ako ng pasensya sa inyo. So ito, papanoorin po muna natin yung video. Samahan nyo po muli kami sa mga nagawa po kahapon dito sa project natin sa Phase 4, yung mga naging kaganapan dito. God bless and enjoy watching po. Tara! Nakabalik na ulit tayo rito sa Phase 4. Yan, update tayo rito sa mga nagawa. Kasama na yung mga ginawa ni Master Batang. Meron lang tayong pinaka-retiles dito. Kasi may ampaw po rito sa may bandang harapan. So, importante po yan kasi baka gusto nila magpasok ng motor dyan. Yung ano nga po pala nito, merong ano to, may maliit po to na rampahan. Gagawin na lang po namin sa bodega. Kasi hahatid na lang dito. Hindi naman lahat nagkakaroon. Maliit lang. Isang ano lang. Yung kasyang-kasya lang yung motor. Tapos pinapaayos ko lang dito kay Louie yung ano na umampaw na tires. Screen door. Yan screen door. Black. Yan. Kita na natin yung disenyo nito ang interior. Ang kulang na lang po dito yung ilaw, hihintayin na lang natin. Tapos meron na kami rito para sa floating shelves, kakabit na lang po natin. Sa bar counter, sa TV console, ayan. Yan yung pinaka-design. Ay naayos na ni Master Jojo lahat. Yan, may tubig na. Lalagyan ko na lang ng sealant yan. Okay na rin po ito. Sa ilalim, yung wire niyan papunta rito. Ayun. So hihilain pa yan para malinis din yan dito. Ito yung sa TNB. Yan ay kabit na rin po sa ito, itong hanging vanity natin. Yan ay kabit na rin. Bali hindi po siya tatama sa pintuan. And tapos may stopper naman po yung pintuan natin dito. Ang kulang na lang nito yung tiles. Yan. Bali namali ako ng bili rito. Black yung binili ko. Bibili na lang ako yung kagaya nitong wall tiles.
Tapos yung sa faucet, napaganyan po yan. Yan. Tapos kulang pa tayo rito para sa P-trap. Yun na lang, P-trap na lang. Babalikan pa ba ni Batangka? Babalikan pa niya ba? Sabi niya. Oo, yung handle, wala pa nga. Wala pa yung handle. So, shower enclosure natin, okay na. Okay, ganyan po yan. Tapos, meron tayong ano rito. Ventilation sa taas. Yung handle na lang to. Shower. Tapos syempre may lock po yung kanyang shower enclosure. Yes. Konting installation na lang ng accessories. Konting-konti na lang. Tapos proceed na kami para sa general cleaning. General cleaning. Hindi yata naging maganda yung pahid ng silicone dito sa ilalim. Ay, babalikan to. Yan, babalikan na. Mukha na ubusan. Diyan, naubusan siya ng silicone, no? Hindi na tapos yung sealant dito. Sa ilalim. Sumasakay yung dugo. Sumasakit likod niya. Sumasakay yung dugo. Tumas yung dugo niya. Na high blood. Okay, tapos dito naman tayo. Okay. Yan, bali na ikabit na rin po pala yung sa in-out valve. Kasi kayo din to, retouching paint. Ayan. Ayan na, palinis dito ko yan. Yun o. May iwanong masking tape. Pantay ng pangit yung laylayan. Oo nga, ang ganda ng laylayan. Patay eh. Yan ang diskarte, no? Ayan. So yun, no? Ang linis ng gawa. Okay. So ito yung improvement natin dito ngayong araw ng Sabado. Ayos. Di susi. Wala nakakasingaw na aircon. Nakabukas po yung aircon, binuksan namin. Yan, para kung sakaling magkaroon ng problema, may report kagad natin kay Sir Jan habang hindi pa natin tina-turn over. Yan. So ito na po yung mga improvement namin ngayong araw po ng Sabado pa. Sabado. Yan. Sa kitchen. TV console. Ayan, ang ganda. Tsaka dito sa TNB. Ito yung pinakamagiging dining area. Siguro mga 4-seaters lang. Kasya na dyan. Naikabit na rin po pala rito yung downspout. Ayun o. Ayos na. Ayan mga ka-Rojas, yan po yung mga nagganap po kahapon bago po tayo magpasahod. Bago tayo mag-payroll kahapon ng Sabado. So eto, punta tayo rito sa project natin sa Phase 1 na isang NIA inner unit na townhouse dito sa Lumina. So pupuntahan po muna natin dito si Bilog at si Adonis para makapagbigay na nga rin po pala ng update sa mga nagawa po kahapon dito sa project natin. So ceiling framing po ang ano natin dito, assignment. Okay, let's go. Tara. Okay, magandang araw nga po pala sa ating mga client owner. Magandang araw po ngayong araw ng Linggo. So after break time, yan, bali alauna na po ng hapon. Meron po tayong dalang extra mga tubo. Elbow
Pakikuha doon. Yan si Adonis, good afternoon. Good afternoon. Ayun, exhaust fan at saka elbow. Yan si Bilog, good afternoon, Bilog. Good afternoon. Ayan, may extra pa tayong mga ano rito, tirang mga elbow na 90 degree. Okay, gagamitin yan syempre sa ating air vents. Bali, ang mangyayari, yung mga higupin ng exhaust fan, yan po yung isa sa mga materyales niya. Tsaka yung tubong detres. So, madalas nyo na nakikita to sa aming video, pero dun sa mga bago, yan po yung materyales na ginagamit natin para lahat ng hinihigop nitong ating mga exhaust fan at saka range hood papunta po dun sa bubong. Doon po yan na pupunta. Tapos, naka-elbow siya para pag umuulan, hindi po papasok yung tubig papunta dito. Okay, bali ceiling framing. Bali, tapos na nga po pala. Ano na to? Installation ng PVC panel. May konti akong ipapaliwanag tungkol dito sa PVC panel natin or sa ceiling. Tsaka sa mga materyales niya. Kung bakit yun at yun ang lagi nyong nakikita. Okay, anong ginawa mo na rito sa TNB? Ayan, bali madilim pa. Madilim pa yung TNB. Toilet and bathroom po yan. Dito po talaga nakalocate yan kapag kumuha kayo ng mga Mia townhouses. Bali, nandiyan po siya. Dati may bintana to rito. So, tinanggal na namin kasi ibablock na po natin ng hollow blocks yan. Tapos meron tayong binutas doon. So, bakit natin binutas yun? Kasi palulusutin natin yung tubo ron. Tapos, ito po ay gawa sa bubong. Yung bubong na to ay gawa po sa yero. So, lahat ng hihigupin, paakyat sa pataas. So, dito, literal na binubutasan natin yung mga bubong dito. Tapos, sinisilyado naman natin after natin mailabas yung tubo. Para hindi po pumasok yung tubig. Wala naman po kasing dadaanan yung air vents or yung pasingawan natin. Kundi dito lang, di ba? Lahat ng hihigupin ng exhaust fan, kailangan mailabas natin sa taas. Hindi pwedeng umiikot lang dito sa kisame. So, wala rin siyang silbi kapag kaganon. Okay. Yan ang ginagawa nila rito. So, ito may exhaust fan tayo rito. May 4 na pin light. Tapos yung exhaust fan may ano yan, may linya yan ng tubo palabas po rito kung bakit binutas natin yung pader. Bali, dalawa yung exhaust fan natin. Meron din dito sa kusina. Tapos may range hood tayo dyan. Kaya hihigop din po yan ng hangin or ng singaw. So, dadali niya yan sa taas. So, yan yung mga ginagamit naming materyales para po doon. Log, kailangan na ba yung ilaw? Hindi pa naman. Mga pin light. Hindi pa, bukas na. Bukas na lang, sir. Okay, bukas na. Dito ko na lalagay siya, sir. Sige, Ito noted. yung isang ilaw, pin light, kasi may cabinet din. Okay. Yung dyan, sir, isa lang ilaw daw dyan. Isa lang. Isa lang yung ilaw dyan. So, pinaka-laundry area to. So, kapag naglalagay tayo ng pag naglalagay tayo ng ano rito, ng ilaw or ng exhaust, inaalam muna natin kung may cabinet. Siyempre, pag may kusina, ayan, kusina to, lagi po tayong nag-a-allowance or nag-a-adjust. Hindi pwedeng basta lagay lang tayo ng mga ilaw kasi syempre may mga gap pa yan. So, example, sa pinaka-width ng cabinet, pwedeng 35 cm or 40 cm pagka overhead. Depende yon. So, depende. Pero, sa mga ginagawa lang po, standard is nasa 35 cm. Kasi kapag maghuhugas yung tao, baka mauntog na po siya sa nakakailang na, mauntog siya sa overhead cabinet. So, kasama po yun na mag-a-adjust or maglalagay tayo ng allowance. Then, ito nga po pala ay PVC panel. So, flat lang po yung niya, yung design. As in, ganyan na. Tapos makikita nga nyo lang yung biga, hindi pantay yung hulog. So, hindi pantay yung hulog ng biga. Pagka ganyan, inaayos na lang. So, ito nga po pala, yung design is flat lang. Pwede naman po rito is cove ceiling. Pero napag-usapan lang namin ni client dito, flat ceiling lang. So, syempre, na mamimili siya kung hanggang saan yung budget aabot. So, dito, naka-PVC panel. Pwede rin naman po hard deflex yan or gypsum board. So, PVC panel na kasi hindi na siya pipinturahan, less maintenance. Diba? Ayun nga lang, ang pinili niya is kulay white. Wala masyadong design. Yan, bali lalagyan po namin ng kornisa to. So, isang dahilan lang kung bakit gumagamit kami lagi ng kornisa. Ito ho kasing palibot niya, wala na po tayong banggaan. Yun yung magiging edge niya, magiging design na rin. Tapos pipinturahan natin ang color choice ni client owner. Tapos dito gagawa pa kami ng tambol para may banggaan yung kornisa namin. Okay, sa second floor, ito na yung mga nagawa.
Yan, bali may kisame na rin po yan. So dito, makikitaan natin ang ilang pirasong pin light to. Tapos meron pa siyang pendant light. Tapos syempre, nakakornisa rin siya. So yung kornisa kasi, yun ang magbibigay ng dating sa kanya kung bakit meron. Pag hindi mo nilagyan yan, hindi maganda. Diba? Hindi na kasi natin maitatago yan. Isa pa maraan para maitago yan, lalagyan natin ng tambol, magdadrop pa tayo. Pero yun nga, kung bakit ganito lang lagi yung mga gawa dito dahil sa height ng kisame. Ito nga po pala ay naglalaro na lang sa between 230 cm or 240. So ganun na lang po yung laro ng kanyang height. Wala lang iba. Ganun din dito. Magkukornisa rin tayo rito. So ito yung mga materialis natin. Meron pa tayong PVC panel gagamitin sa baba. Tapos ayan yung mga kornisa natin. Mga nagawa kahapon. So may handrail tayo rito. Dati walang bintana to. Sa mga ngiya na makukuha nyo, wala po siyang bintana. So sadya naglagay na lang ako rito para maliwanag. Tsaka syempre, abot tao kasi to. Pwede niyang gamiting access to para magkaroon ng hangin. Para kahit pa paano, well ventilated pa rin to sa second floor niya. Tapos ito, isang mahabang bintana to. Ginawa ko, blinak ko lang po itong isa para may banggaan po yung partition natin. Kasi kung wala, hindi maganda tingnan. Tsaka walang tibay yung partition natin. Yan, kaya ganyan po siya. Ayan, dito sa second floor, malamig. So sa ating PVC panel nga po pala, nung ginawa po natin to, may naunang insulation to. Ang ginamit namin nito, Hardeflex insulation. Tapos pagdating dito, itong makipot na area na to, naglalaro na lang po to sa 60 plus cm, 62 to 63 cm na lang yan. Pwede maglagay ng closet dyan si client owner, saktong-sakto na. Tapos may ilaw din tayo dyan. Tapos ito yung magiging kwarto niya. So sa setup, ito yung pinaka double or queen size na bed frame, mattress, higaan. Tapos pagdating dito, nagdagdag ako ng outlet, isa. Meron din po rito sa baba. Para naman to sa workstation nila. Yan, di ba? Malaki-laki pa. Okay, bali mga nakakornisa to para ma-hide natin yung mga cuts or yung pinakadulo ng ating mga PVC panel. Kasi kapag hinayaan natin na ganyan yan, lalo-lalo na yung curve po ng wall hindi pantay. So pangit siya tingnan, hindi maganda. Kaya lalagyan natin ng kornisa. Paikot. So maraming klase ng design or pwedeng ikabit or install po rito sa mga corners, sa edging. Maliban pa sa kornisa, pwede tayong gumamit ng 1x2 na kahoy, thin dry na kahoy, or pwede rin po tayong gumamit ng mga PVC na edging. So maliban pa doon, pwede. Or pwede rin mismo yung pinaka-edge clip ng ating mga PVC panel na nabibili. So ang problema nga lang doon, pag hindi pantay yung pader, ganun din. So kadalasan dito hindi pantay yung mga pader. So hagdanan, tiles na lang to. Pero huling-huli na namin po itong nire-renovate yung gahagdanan. Kasi akyat panaog pa yung tao dyan. Mas maganda, may turnover natin yung sa footstep and riser or dun sa stairs na bagong installation. Sa TNB, more on parang team kahoy yung ano nito, yung magiging design sa TNB. Sa laundry, kung ano lang po yung tiles na ginamit po dito sa flooring, yun din po yung sa mga walls. Yan, para medyo maliwanag. Tapos sa flooring ng laundry, ang gagamitin po natin dyan rough tiles. Ayan mga karos, aalis pa ako kasi bibili po tayo ng tiles para sa lababo. Pero siguro baka ipagpabukas na natin pala kasi linggo ngayon. Hindi tayo sigurado kung bukas sila. Baka bukas na lang to, yung tiles sa lababo. Nakikita niyo ba, Log? Malinaw? Ah, sir. Oh, malinaw. Ang dilim dyan. Ako pre ah. May entry pa na pre. Ayan na. May entry pa na. Tuloy siya lang. So, ayan na po yung tubo na pinalabas po natin. Yun po yung tubo. Balik mo. Ayan. So, ito yung mga ginagawa nila rito. Tapos kahapon, may onhan na rin po tayo ng tiles dito. Yung tiles na gagamitin po natin dito sa pinaka
fence flooring is yung medyo hinalintulad natin yung kulay dito sa ating mga poste. Yan, kahit pa paano match sila. Tapos ito, ang combination color nito is black and double mustard. Yan. Bali, ito nakikita natin gutter na to, ikakabit pa po ito dun sa may second floor. So may papalitan po tayo. May mga ibang nabanggit ko tungkol po dun sa linya ng exhaust or yung air vents, ipapakita na lang po namin kapag naikabit na. Yan. Ito lang po muna yung update dito. Nandito naman tayo ngayon sa phase 6. Si Kuya Dindo gumagawa siya sa phase 4 pero dinala muna natin siya dito. Kuya Dindo, magandang hapon. Good afternoon! Yun oh. Happy Sunday everyone! Yun oh. Kaya isa yan sa mga masisipag natin na kasama rito. Kahit linggo no Kuya no. Oh sir! Walang patawad dyan si Kuya Dindo, linggo. Ganun din, wala naman ako. Oo, sumila ako sa mga anak ko, trabaho ko na. Ay, trabaho na. Para mas magastos yata pag walang Mas magastos nga sir, pagka hindi ko mapasok eh. Oo. May hihingi. Tapos yung Tapos inom pa. may pupunta pang tropa. Oh, may inom pa. Linggo kayo, Brad, baka pwede naman. Di mas maganda may pasok, may pera pa no. Nakaiwas ka na sa gastos. So kanya-kanya po tayong dahilan no, Kuya no. Bagay sa iba. Yung iba kasi talagang kailangan pahinga. Pero yung iba naman kailangan ng pera. Yung iba relax talaga. Relax. So kanya-kanya naman. So hindi naman ganun kabigat yung trabaho natin dito eh. Hindi naman lagi itong ganito eh. Oo. Pagkakataon lang yan. Nagkakataon lang. Bale, dito nga po pala, ito yung unang project na ginawa namin dito. Si Sir, nagpaano po siya. Nagpa-maintenance po ng slab. Kasi nung paggawa siya ng aircon dito, kabitak-bitak po yung natin, waterproofing. Yan, kaya nagpalagay po siya nung yung overflow ng tubig, pinadaan niya na lang dito. Yan po kasing tubig ng nire-release ng aircon. Hindi po yan yung natural na tubig, may chemical po yan. Yan, nagpa double coat. Pero wala naman po to. Wala naman siyang problema rito. Napansin lang po kasi niya na nabibitak na. Tapos dito naman, ito na po yung ita-turn over natin na unit. Ang kulang ko na lang dito yung tissue holder para sa TNB. Ito yung third project namin. Tapos dinoble ko na rin po ng roof guard yung mga dugtungan. Ayan mga dugtungan, nakaano po yan, yung mga dugtungan yan, text screw, tas nakabulkasil pa. Then nilagyan ko po or pinahiran ko ng Boysen roof guard. Yan, dagdag protection po yan para hindi po masyadong pag mainit, yung mga bulkasil or sealant, hindi po siya basta-basta matutuklap. Kaya nilagyan po natin. Yan, since nandito na rin kami sa taas, kaya dinamay ko na to kasi magkadikit lang naman po to. Siguro 2 to 3 days darating na po yung item na tissue holder para sa TNB. Ayan, pakiabangan para sa mga nagtatanong kung magkano yung price range at saka yung complete details ng renovation. Yan, hintayin nyo lang po. Ayan, matatapos na po kami rito. Yan, inabot ng 3 coats. Yan, kapal na yan. Yung dito banda, hindi kasi nagagamit tong aircon. Kaya maganda pa rin po yung quality ng ating yung ating rito, slab sa waterproofing. Yan. Pero wala namang kasing cost kung bakit po siya pineflexiban. Gusto lang ni client ipa double coat. Yeah, under warranty pa naman namin to. Yan, okay na kami dito. Okay na tayo ron, balik tayo rito. Ayan, dinodoble yan na ni Kuya Dindo ng Flexiban. Yan, doon sa gilid. Ang kabilaan yan. Tapos patuloy pa rin yung retouching niya dun sa loob at saka yung paglilinis. Okay, balik tayo rito. Final update sa mga nagawa.
Dito lang naman sila nakafocus sa toilet and bath at saka rito sa may back extension area. Yan, may ceiling framing na, tapos nagkakabit na po sila rito ng PVC panel. Yan, may exhaust fan na rin. Sus, kumpleto na, pati sa taas, may elbow na yan. Naka-elbow na. Tapos ayan na yung mga nagawa nila. Siyempre, titingnan natin yung sa bubong kung ano yung tsura. Puntahan natin yan yan. Tapit muna natin yung isa. Ako nagdaan. Ayan, okay na rin dito. Medyo madilim lang na, hindi masyadong kita. Ako nga pa. Pansin nyo lang yung sa may hard deflex, yung iba kasi dito pinturado na. Kasi yun yung ginamit namin dyan sa may baba. Pero dadaan pa po yan sa maraming proseso. Masilya, yan, masilya, gasa tape. Okay. Hindi natin makita. Yan, bali, ayan yung tinutukoy ko. Yung isang ano natin dito, PVC na merong elbow. Yan yung galing sa toilet and bathroom. Tapos ito naman, yung dalawang PVC na may dalawang elbow. Yan naman po yung sa para sa sa range hood at saka sa isang exhaust fan dito sa kitchen. So, itong nakabalandrang PVC pipe, ayusin pa yan kasi dito po yan sa taas. Hindi pa pala namin napapalitan yung sa stainless gutter niya. So, ayun po. Mas pansin na natin, may mga masilya na yung sa mga capping and flashing. Alright. So, kornisa na to. Then, pwede na po tayong magpapesto para sa masilya. Papamasilyahan na po natin ito lahat. Tapos yung pintura rito, ang pintura niya, barnis. Yung pintura. Tapos yung kornisa, ang kulay niya, kulay kahoy. Kaya QDE paint. Mga kailangan natin gamit doon. Barena. Yung sa PVC panel, halos sakto lang yung mga gamit natin. Check natin ang flashlight. Ayan. Meron ng exhaust fan. Yung nakita nyong PVC pipe dun sa may taas ng bubong, yan po yun. Doon na pupunta yung hihigupin niya. Pati dito rin. Ang isang linya na lang, ayan, nakita natin na to, na naka-hosde sa range hood yan, abang ng range hood. Okay na tayo. Okay na tayo dito. So, bukas uli. Bukas uli. Di naman umalahin araw. Dito na kayo. Kaya meron kami pupuntahan. So, kita-kita na lang po sa susunod na video. Hanggang dito na po muna. Ayan. Paalam po.